Hello po uli sa inyong lahat mga kamatsas. Update naman tayo dito sa bakbakang Hansmoke Niemann at Nikita Vyshugov. Ayan, sino kaya ang mag-uuwi ng 13,000 US dollars na match na ito at 7,000 naman sa matatalo. Ayan pala ang kanilang prize fund, no? Pumili po ako ng best game dito sa kanilang rapid at idediretso na natin mamaya sa naging resulta din ng Blitz para malaman natin kung ano ang overall score nila sa match na ito. Ang ginawa ni Hansmoke, nag C4 English opening. Knight F6 si Vyshugov, G3, G6, Bishop G2, yan fianchetto system pero nauwi na po sa King's Indian fianchetto. Ayan, may mga transpositions kasing tinatawag. Nag C5 dito, castling, Knight C6, kinapture lang ni Niemann. Kakaiba na naman mga kamatsas. Dito kasi ang madalas ginagawa D5 eh. Yan talaga yan. Pero dito, kumapture sa C5. Linyado pa rin pero bihira gawin yan. At nag-bishop E3. Ayan, okay lang na makipaghamon ng queen to queen. May threat sa pawn. At nag-bishop E6. Kumounter threat din naman. Si Vyshugov, queen A4, dinipensahan. At nag-knight D7 para depensahan naman ang pawn C5. At nag-rook D1. Queen C8 umilag sa pressure. Ayan, bookline pa rin. Pero parang mas matapang ang itsura ng black dito mga kamatsas. Knight D5. Ayan, pressure sa E7. At nag-rook E8 dinipensahan. Bishop F4. Okay, etong tirang Bishop F4 ay novelty mga kamatsas. Ang nakikita kong idea ni Niemann ay syempre magda-Knight C7 para double attack. Pero ang old lines dito ay may tumira na ng Queen A3 para saluhin ang B2, depensa, at may tumira na rin ng Rook D2 para simpleng depensa lang din sa Pawn B2 na naka-threat kasi. Pero itong Bishop F4, tingnan natin. Knight DE5, bakit may X? Bishop F5 ang gusto ng computer dito. Okay, Knight DE5, kinapture, Bishop takes, kinapture, at nag-rook D2. Ayan, nabad mo ban uli si Niemann. Galit yung stock piece kay Niemann ah. Kala ko ba sabi nyo, kaibigan ng computer ito. Dalawang tira na ang binad mo ban kay Niemann. Dito naman daw, rook AC1 ang logical move. Okay, by computer engine stockfish. Pero balik tayo sa rook D2, Bishop D7, atras, Bishop C6 inilipat sa kabila at yan naman ang tirang nabad mo ba ng computer. Dapat daw ay Bishop H3. Paano kung iwasan lang? Bishop H1. Magro-rook B8. Yun lang. Yun lang. Mahirap nang makita yan mga kamatsas. Pero itong rook B8 ay nagbabadya na mag-B5 at some point at para makaiwas din sa nakaka-pressure na diagonal. Okay. Pero balik tayo sa ginawa ni Vyshugov, nag-Bishop C6. Pumatong battery, Rook B8, F4, paalis sa Knight at nag-Knight G4, Queen C3. Ayan, Queen C3. Para kung mag-B5 man, may option to play B3. At the same time, dahil wala na po yung fianchetto bishop, to control the important diagonal. Pero dito, mas in-invite pa ni Vyshugov na papasukin talaga ang Knight dyan. Pumasok pa. Takes, exchange. Pero dito mga kamatsas, nag-in-between move muna si Niemann at tiniret ang pawn sa F7. Pamatsas yan. Rook F8 dinipensahan. Kinapture. Check. King F2, iwas lang. At nag-Queen E4, pasok, hanap-hanap ng mga kalikalikot. B3, dinipensahan lang. At nag-A6. A6, magbi-B5 na dito. At nag-Queen E7. Ayun, simple threat sa C5. Tapos may pressure sa B7. Nag-B5, sumabay na ng pasabog dyan sa kabila. Kumapture. At ayun, yun nga lang. Paano ngayon yan? Napingasan ng isang buong pawn. Nag-B4, ayan. Kumbaga dito ang analysis ni Vyshugov, okay, nakuhanan mo ko ng isang pawn. Pero itong B4 kasi, halos kontrolado din ang B3 at A2. In effect, parang pantay lang yan, in effect. So itong B4, hindi naman pwede mag-A4 yan, di ba? Kasi laging may ready and pass and capture. Okay, pero nag-Queen D4 dito at nabad mo ban. At itong Queen D4 syempre ay hamon Queen to Queen dahil lamang nga ng isang pawn gustong daanin sa yaman ng pyesa. Pero ang accurate daw ay Rook C7
para yung isang tore ay aangat uli doon para mas superb ang control sa 7th rank, mga kamatsas. Okay, balik tayo. Sa Queen D4, nag-Queen A8, tineret ang pawn. Queen A7, E5. Ayan na. Bumalagbag na dito si Bishogob. Bakit kaya nag-E5 dito? Ano purpose? Para ma-expose, mabuksan ang White King. Pero simple lang daw po, H6 lang at wag magmadali. Yan, ganyan-ganyan lang pala muna. No? Tapos King G7, mga kuna-kunachi lang. O, balik tayo. Pero nag-E5 nagwala. F takes E5, pinuntahan para i-threat ito, Queen E3, yun lang. Ang malaking tanong dito, paano mababawi ni Bishogob yung sinacrifice niya. So dito, 4 pawns na lang ang black at ilan pa? 7 pawns? 6 pawns ang puti. Nakpo, 2 pawns daw na. Queen F5 check harang, Queen H3 kalikot, King G1. Parang wala namang kalikot eh. Rook A8, tineret ang pawn, Rook E7. Ayun, tinirahan ng mabigat na tira. At sinacrifice yung pawn sa A2. Ayan mga kamatsas. Sige po, pakiguess nyo ano kaya ang good move na binitawan ni Niemann. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Kaya naman pala ibinigay yung pawn sa A2, may E6. Pero nalalaliman pa rin ako. No? Ano purpose? Wala ba, mabilis ba yan? Yun ang mga tanong eh. Queen F5, napilitan si Bishogob na ipangharang ang Reyna. Bakit? Alamin natin. Ano mangyayari pag kinapture yan? Magku-Queen E5 ay yun. No? Kwentado ni Niemann. Mamatyasin sa G7. At hindi kasi makaangat basta-basta. May check lang din eh. O halimbawa, mag-Queen H6, force yata yan. O yan, para masalo yung G7 na pamatyas. Kaso kakapturin lang. King H8, Queen E5 check ulit, King G8, Queen D5 check, at King H8 ulit, Queen D4 check, King G8, ano tira? Nagpapabalik-balik yata, at check, Queen D4, King G8. Ayan, dito ang binigay ay H4. Sabay ganun lang. Sabay freeze lang, no? Pero totally well-controlled na ng puti at anytime nag-iintay na lang po ng pagkatalo ang black dito. Losing na talaga. Okay. So yun pala yung mga sayaw-sayaw nun, ano? Pero nag-Queen F5 si Bishogob para agarang maawat niya kung ano man yung malakas sa paparating na atake ng Reyna. Pero kung capture sa F7, Rook takes F7, sinabay-sabay lang. Queen B8 check, obligado King G7. Di pwedeng kumarang kasi po may Rook D8 at nag-Queen E5 check, King H6, and Rook F1. Naku po, puro good moves na tira dito ni Niemann. Sunod-sunod. Queen A7 check, King G2. Check ulit, Rook F3 harang. At nag-Queen A6, tineret ang pawn sa E2. At dito po, wala pa bang deklaradong matchas dito? Ayan, check. G5, check ulit. Check ulit. Ayun, nag-resign na dito si Bishogob. Bakit? Kasi kapag pumunta sa H6, may Rook F6. Talo na yan. Okay? And mate soon. Ayan mga kamatsas. At alamin natin kung ilan yung mga scores nila sa overall. Sa Rapid, 8-4 ang naging score. Sa long game, 8-5. Rapid, 8-4. At sa Blitz naman, na 12 games ay 9-3. Bugbog sarado si Bishogob mga kamatsas. Namali sila ng Paris kay Niemann. Sa long game, alam ko mataas ang rating ni Bishogob eh. Yun nga lang ang usapan dito ay Rapid eh. Saka Blitz, kaya ibang usapan na ito. Pero lahat ng matches, mapalong game, Rapid Blitz, panalo lahat si Niemann. Ayan. Sino kaya ang susunod na hahamon kay Hansmoke Niemann? 13,000 US dollars ang napanalunan. Grabe. Nitong nakaraan, 30,000. Ngayon naman, 13,000, humahakot ng mga $1,000 tong si Niemann ngayon ah. Aba. Sino aawat ngayon dyan? At kapanapanabik po ang paparating na bakbakan. September 6 yun eh. Or 7. Yung face-to-face match nila ni Magnus Carlsen sa Paris. Sa speed chess mga kamatsas. Sa palagay nyo po. Doon sa kanilang magiging match. Kanino kayo? Kay Niemann o kay Magnus pa rin? Comment down below mga kamatsas. Magsalit-salin tayo ng kaisipan at wag lang tayong mag-aaway. Pwede tayong
i-express ang ating kalayaan sa ating mga suhestyon at mga komentong napapaloob sa bakbakang Hans Mok Niemann at Magnus Carlsen. Ayan. Maraming salamat po mga kamatsasi at ang hatid na update sa inyo. Manatili po kayong nakatutok sa ating YouTube channel at may mga paparating pang malakihang tournaments. Nandito lang po ang inyong lingkod. Coach I am Roderick Nava, Kamatsas, maglilingkod po. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.